What's up guys? Welcome sa panibagong araw ng buhay ko! Bali day off ko na naman ngayon. At syempre, ito lang ang araw na wala akong amo. Kaya pwede kong gawin ang lahat ng mga gusto ko. At syempre, ako lang mag-isa dito kasi wala ang asawa ko. Nasa trabaho. Alam niyo ba guys, sa sobrang paborito ko talaga ang sabon na Wings. Kasi hindi lang sa marami siyang laman, kundi napakabula pa niya. Wings, baka naman. At dahil nga sobrang tapang ang sabon na to, kaya hindi ko siya ginagamit mag-handwash. Kasi luto talaga ang kamay ko dito. At pagkatapos ko ngang maglaba, ay natulog na ako. Habang natutulog nga ho ako, ay nagising ako na parang may sumisipa ba sa tiyan ko. Ay, buntis! Dahil sa sobrang gutom ko na, ay nanginginig na yung aking katawan. Kaya nagmamandali akong mag-isip kung anong aking lulutuin. Naalala ko nga ho pala na pinabili ko itong siglin na aking kapatid na magbili siya ng harina dahil gagawa ako ng pancake. Alam niyo ba guys na ako'y nalilito kung ano ba ang pinagkaiba sa pancake at sa hotcake? Ay bahala na kayo basta gutom na ako. At pagkatapos nga nun ay kumuha na ako nitong tubig dahil gusto kong tunawin itong yes. Sa puntong to ay hindi ko na nga ho pala naintindihan ang aking nararamdaman. Yun bang nararamdaman ko para sa kanya? Ay, ang igat. At pagkatapos nga ho nun ay pinaghalo-halo ko na itong yes. Para naman magsama-sama sila sa isa't isa. Ay, sana all. Sobrang nakasimangot na nga ho pala ako dyan dahil para bang may sumisipa na talaga sa aking tiyan. Ay, sana all. At pagkatapos nga nun ay nilagay ko na itong dalawang itlog para naman pampadagdag sarap ng ating ginagawang hotcake. At syempre nga ho, magkaiba tayo ng style sa pagluluto ng hotcake. Kaya pagpasensyahan nyo na yung aking ginagawa. Bali marami akong pagkakamali dito. Sana all. Inamin. Dapat pala nilagay ko muna ang lahat ng dry ingredients bago ang wet ingredients. Pero dahil gutom na talaga ako, kaya nakalimutan ko ang lahat ng mga ito. At kahit na madami akong nakalimutan at mga mali dito, ipinagpatuloy ko na lang ho kasi nga ako lang din naman ang kakain nito. At pagkatapos nga nun ay nilagay ko na itong oil. Kahit na alam ko na mali na itong ginagawa ko, ay ipinagpatuloy ko pa rin dahil gusto ko pa rin ituwid ang aking pagkakamali. Uy! At syempre ito din ay isang pagkakamali dahil nakalimutan kong ilagay yung sugar. At pagkatapos nga nun ay hinalo-halo ko na lahat dahil saktong-sakto na yung aking timplada. Pagkatapos nga nun ay mag-prepare na ako sa ating lutuan. Naisip ko din na kakainin ko na lang itong hilaw. Ay hindi ganon, hindi pwede. Baka naman ako'y madaling gagraduate. At syempre naman inayos ko yung buhok ko dahil para naman maging kaaya-aya ako sa paningin nyo. At ayun na nga guys, nagpainit na nga ako dito sa kawali dahil gawa ng hindi na ako makapagluto doon sa aming apoy kasi wala kaming panggatong. Palagi na lang kasing umuulan at syempre wala naman akong anak na mautusang magkuha ng kahoy. Ay kawawa naman. Naalala ko pala na minsan may mga tao talagang pinagtatawanan ng aming sitwasyon na hindi daw kami marunong gumawa ng bata. Ay grabe naman. At syempre dahil nasanay na kami sa mga panlalait ay hinayaan na lang namin sila. At syempre dahil doon sila masaya. Nalulungkot at nasasaktan man ako pero hayaan nyo kasi Diyos ang may gawa nito. At dapat nga kayong magpasalamat dahil hindi ganito ang pagsubok sa buhay nyo. At ito lang ang masasabi ko na kanya-kanya ng pahina ang buhay natin. Kaya kung marami ka ng anak at malaki na ang pamilya mo, yan ang atupagin mo, hindi sa panlalait ng ibang tao. Naiintindihan namin at tinatanggap kung ano ang kalooban ng Diyos para sa amin. Sa sobrang daldal ko ay nasunog na pala itong niluto ko. Ay hindi pa pala. Sobrang natutuwa nga ho pala ako diyan. Gawa ng pwede na akong mag-asawa. Ay may asawa na pala ako. At dahil pang mayaman ng pagkain na yan at syempre nagagawa ko, ay proud na proud ako. At pagkatapos nga nun ay kumuha lang ako ng tubig at syempre kukuha din ako ng tinidor para matikman ang aking niluluto. At dahil nakaluto na ako ng isa, kaya titikman ko na para din naman magkalaman ang aking sikmura.
Nakasimangot ako dyan kasi sobrang sarap nga ba? At dahil proud na proud ako, kaya ipagmamalaki ko ito sa aking asawa. Sobrang bilis lang niya lutuin, kaya ilang segundo nakaluto na ako ng 3. At dahil nga ho, nagdala si mama ng buko, kaya nagpabili na ako agad ng gatas para dito. At ayun na nga guys, tapos na ang ating mga niluluto. At syempre kakain na ako. Syempre, smiling face yung aking baso. At syempre guys, ito na ang aking nilutong hotcake. Akalain nyo guys, hindi umaabot na 100 ang aking gastos dito. At syempre, sobrang dami na nang nagagawa. At dahil nga sobrang gutom ko na, kaya kakain na ako. At syempre, hindi mawawala ang pagchichika. Bali, off-cam nga pala nang dyan ang aking ate at ang aking kuya. At dahil sobrang sarap nitong butong, ay nitong buko, ay napadami talaga ang kinain ko. Kinokontrol ko nga ho pala ang aking sarili gawa ng baka sa CR ang punta ko. Sa sobrang dami nga ho ng kinain ko, ito na rin ang aking agahan at ang aking tanghalian. Iba ka naman pati pa sa hapunan. Uy! At pagkatapos nga nun ay dinalhan ko na nitong aking luto si Lulo. At dahil bingi ang aking lulo kaya hinanda ko ang sarili ko. Lo! 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 Ay, hotcake. At pagkatanggap nga ho ni Lolo ay iniinom na niya agad. Akala niya kape, yun pala ay butong. Hanggang dito na lang muna ang ating video. Mamimili pa rin ako ng isang tao na makakatanggap ng 50 pesos GCash sa lahat ng magko-comment dito. Sa susunod na day off ko na naman ha! Ha ha ha!